May narinig akong balita na mukhang hindi naman daw nila kailangan si Jeron Teng kasi hindi naman daw consistent yung pinapakita niya at mas maganda kung iti-trade to para may makuha silang legit at scorer na wing. Mukhang ito na nga ang senyales ng pagpapaalam na Jeron Teng sa SMB. Kailan kaya mangyayari to? At Thomas Robinson ang import ng NLEX, may tinatagong sama ng loob pala sa San Miguel. Kaya pala motivated siya na talunin ang team na to. Pero bakit kaya masama ang loob niya sa SMB? Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Kung kayo ang tatanungin, base sa nilaro niya nung isang gabi, dapat ba nakasama si Jeron Teng sa lineup ng SMB? Kung di ako nagkakamali, nabigyan lamang si Teng ng halos 5 to 8 minutes na playing time, tapos mukhang scoreless pa nga si Teng. Sa katunayan, marami pong nagsasabi na dapat hindi nila ito pinapasok kasi pandagdag lang daw sa rotation pero hindi masyadong gumagalaw. Nanood ako sa highlights nila nung isang gabi laban sa NLEX. Tama nga sila, yung mga taong dinagdag wala masyadong tulong, kaya pala hindi na pumayag ang Converge na pagbigyan yung request niya kasi totoo talaga na hindi consistent. Hindi ko alam kung kabado lang ba o hindi niya masyadong kabisado yung system nila. Para sa akin, kulang din sa penetration si Teng at hindi siya masyadong scorer. Para bang since nung napunta siya dito, nawala na siya ng kumpiyansa at hindi na rin siya masyadong pumupukol kahit may ball possession naman sa kamay niya. Takot ba si Teng magkamali? Dahil nga dyan umiika sa social media yung iti-trade na si Teng dahil isang legit na wing ang kailangan. Yung mga kagaya ni Marcio talaga ang kailangan nila. Sa palagay ko, mahihirapan ng San Miguel sa pag-trade sa kanya at sa ngayon, hindi pa namin alam kung saang team siya ibibigay. Kung ako kay Teng, sana nanatili na lang siya sa Converge para at least mahaba-haba pa yung playing time niya despite sa mababang average niya minsan. Sayang kasi yung core at system umiikot sa kanya. Ang tanong, kailan ba itong mangyayari? Di ba kaka-acquire lang nila kay Teng? Ibig sabihin, matatagalan pa ng konti yung pagstay niya sa San Miguel. O obserbahan muna si Teng kung may maibubuga pa ba sa team or kung may tutulong kaya siya kasi kung puro lang naman pasahan ang gagawin niya, wala talagang mapapalang SMB sa kanya. At eto pa, nasira ang system ng SMB dahil sa pangunguha nila ng player na hindi swak sa kanilang system. Kumbaga, yung balasahan hindi na rin balanse. Buti pa ngayong NLEX nagkakaisa sila. Silang lahat may ambag. Maganda din yung style ng screening nila, lalo na yung mga box out nila, talagang planado. Naku, regular season na po ito. Hindi na pwedeng mag-eksperimento pa. Sabi nga nila, sa San Miguel walang tutuwad. Pero kapag ganito lagi kakalat-kalat yung SMB, tuwad talaga sila sa ibang teams. Kung si Teng ay iti-trade man, walang duda sa Northport yan. Yan talagang kadalasang destinasyon nila. Mga quiz, tanong ko lang, dapat bang i-trade na agad si Teng? Or obserbahan muna at wag nang i-trade? Kung iti-trade man, sino ang dapat niyang kapalit? Tara, next update tayo. Alam nyo ba na si Thomas Robinson may tinatagong sama ng loob pala sa San Miguel? Pero bakit naman? Kung naalala nyo, way back 2015, si Thomas Robinson po yung import na pinalitan ng SMB dahil nagkaroon po siya ng injury. Pero pinangakuan po siya ng SMB na kapag gumaling na siya, kukunin siya ulit ng SMB. Ang nangyayari, ibang import po ang kinuha nila. Ang hindi alam ng SMB, pinanghawakan pala niya yung pangako ng SMB sa kanya at willing siyang bumalik para sa kanila. Sa interview ng Spin sa kanya, sabi niya, inaamin niya, pinersonal niya talaga ang labang yon. Nilinaw naman niya na gusto niya ang buong organisasyon pati mga players pero sinadya niya talagang maging motivated. Sa sobrang pagka-motivated niya, nakakuha po siya ng double-double 42 points at 20 rebounds. Kumbaga ang pinakita niya dito, siya yung sinayang ng SMB. Pero sa isang banda, magaling din naman si Ivan Aska. Halos magka-match up lang naman sila. Ayon kay Coach Frankie, iba yung import nila ngayon, may puso, talagang may gusto siyang patunayan. Kung sa bagay, kumpara mo sa stats ni Aska nung isang gabi, nakakuha lamang ng 22 points at na-fouled out siya sa huling quarter. Nagkataon lang talaga na mas agresibo si Robinson kaysa kay Aska, kaya naging unstoppable si Robinson sa gabing yun. Sa palagay ko, kahit pa sabihin Robinson lahat ng ito, hindi pa rin mababagong isip ng SMB. Marami namang pending na import na magagaling ng SMB at kahit willing si Robinson na magpakuha, hindi na mangyayaring gusto niya. At sa tingin ko din, magiging repeated import na si Robinson dito sa NLEX at lagi nang kukunin ang serbisyo niya na mukhang maayos naman.